Sa Kristyanismo, ang mga anghel ay ang mga espiritual na nilalang na siyang pinagsisilbihan ng Diyos Ama. Sila ay mga mensahero, nagpapahatid sila ng karunungan, suporta at inspirasyon sa bawat isa sa atin sa iba't ibang panahon sa ating buhay. Kadalasan ng mga anghel ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang senyales upang gabayan tayo at bigyan tayo ng lakas ng loob. Maaaring ilan sa mga ito ay nakikita mo na pero hindi mo napapansin o di naman kaya ay hindi mo binibigyang pansin dahil para sa iyo ito ay pangkaraniwan lamang. Maaaring ang mga mensaheng ito ay hints, pag-agaw ng iyong pansin, pagbibigay ng mga espesipikong kasagutan, mensahe ng suporta, pagbibigay ng lakas ng loob o isang babala. Ang mga mensaheng ito ay minsang paulit-ulit at nakikita sa mahabang panahon. Ito ay madalas na lumilitaw sa mga hindi pangkaraniwang pagkakataon na may kakaibang mensahe. Ang susi para makatanggap ng gabay nila ay ang pagkilala sa mga ito upang madali nating ma-interpret ang mga kahulugan at madali nating itong ma-apply sa ating buhay. Ayon sa maraming paniniwala sa madaming relihiyon at espiritual sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga anghel ay maaaring magpadala ng mensahe sa maraming paraan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng visions, mga panaginip, mga boses, at mga senyales o simbolismo na madalas ay nagmumula sa kanila. Sa video na ito, aming tinipon at ipapakita sa inyo ang mga simbolo na madalas ay sinasabing mensahe mula sa mga guardian angel mo. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at huwag kalimutang i-click ang all sa bell icon para lagi kang updated sa mga video patungkol sa mga ganitong paksa kalaurel. Una, puting balahibo o feathers. Habang ang lahat naman ng kulay at sukat ng balahibo o feathers ay pwedeng maging senyales na maaaring nandiyan sila, ang puti ay isang pinaka-common o madalas na senyales. Maaaring ito ay makita mo sa daan o lugar kung saan malabo talagang magkaroon nito. Ang pagkakita ng puting balahibo ay nagsasabing ikaw ay nasa tamang landas. Ito ay maaaring metaphorical o literal. Ito ay pahiwatig ng pagsisigurado at pagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Sinasabi lamang sa iyo ng mga anghel na magpatuloy ka lang at huwag sumuko. Ang puting feather ay paalaala na ikaw ay binabantayan ng mga anghel at ikaw ay protektado. Sa ibang kultura, ito ay pahiwatig ng pag-asa at ang matibay na koneksyon ng langit sa tao. Kung ito ay nakita mo agad pagkatapos ng pagdadasal, ito ay pagsisigurado lang nila sa iyo na nandiyan lamang sila upang gabayan ka. Pangalawa, kinilabutan ka, tumaas ang iyong balahibo o ang tinatawag na goosebumps. Ito ay isang kumpirmasyon na nandiyan din sila, lalo na at nasa kalagitnaan ka ng isang panalangin. Ito ay isang paraan upang matawag nila ang iyong atensyon. Ito ay isang paraan din ng pagsasabi nila sa iyo na ito ay importante. Ikaw ay nasa tamang landasin at tamang kutob sa isang bagay. Ito din ay pahiwatig na sila ay malapit lang sa iyo at binabantayan ka. Pangatlo, mga numero. Madalas ito ay paulit-ulit o ang tinatawag na synchronicities gaya ng popular na 1111 o ang 38. Ang mga numero na nakikita natin ng paulit-ulit, madalas at sa loob ng mahabang panahon, maaaring ito ay 1, 2, 3, 4 o ang equivalent nito. Kapag pinagsama-sama ay isang paraan nila para ipahatid sa iyo ang mga importanteng mensahe na kailangan mong malaman. Halimbawa, kung lagi mo na lang nakikita ang 1111 sa orasan,
sa cellphone, sa price tag, plaka ng sasakyan. Alamin ang pakahulugan nito at maaari mo itong isearch sa internet. Ito ay isang divine guidance na nangyayari sa buhay mo ngayon. Narito ang ilan sa mga popular na pakahulugan. Ang ibig sabihin ng 1 ay magpatuloy ka lamang at huwag mag-alala. Halimbawa ay gusto mo nang mag-resign sa kumpanya na hindi ka na masaya. Ang pagkakita ng 11-11 ay pahiwatig na tama ang desisyon mo. Ang 4 o 4 ay binabantayan ka ng mga anghel. Ang 5 o 5 ay bagong simula at pagbabagong mangyayari. Ang numerology ay kaya kang gabayan patungkol dyan. Pang-4, ang mga paru-paro at tutubi. Sa panahon ng Victorian era, ang mga paru-paro at tutubi ay pinaniniwala ang senyales ng good fortune at abundance. Ang pagkakita ng paru-paro sa hindi inaasahang pagkakataon at hindi pangkaraniwang lugar kung saan sila ay naglalagi ay senyales na ang pag-ibig at kasaganahan ay mananahan na sa iyong buhay. Sila ay pahiwatig ng prosperidad at swerte. Ang pagkakita nito ay isang affirmative response o pagsang-ayon sa isang tanong o bagay mo nang matagal mo nang pinag-iisipan. Ang tutubi naman ay nagsasabing ikaw din ang gagawa ng iyong kapalaran at maging positibo lamang ang pag-iisip upang maging maganda ang kalabasan ng isang bagay na gusto mong makamit. Sinasabi lang sa iyo ng mga anghel na maging maingat sa iyong mga iniisip dahil maaari itong magmanifesto o magkatotoo. Kung papaano tayo mag-isip ay ang siyang umaakit ng bagay na gusto natin at hindi natin gusto para sa buhay natin. Ito ay pahiwatig din na magpatuloy ka lamang at huwag hihinto tungo sa isang pagbabago. Pagkakita ng barya sa daan. Madalas akong makakita ng barya noon sa daanan at naipon ko pa ito. Noong mga panahong yun, pakiramdam ko kasi ay pinagkaitan ako ng tadhana. Anumang sikap ko sa buhay ay hirap ako sa pera at madaming problema ang kinakaharap. Ito pala ang ibig sabihin din ng pagkakita ng mga barya sa daanan. Ito ay pahiwatig at pagsisigurado mula sa kanila na ikaw ay minamahal at pinahahalagahan. Ikaw din ay sinasabihan nila na huwag matakot at mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Ito ay senyales din na ikaw ay suportado nila sa espiritual, emosyonal, pisikal at pinansyal. Isuko lamang ang iyong mga alalahanin at problema sa Panginoon. Kapag ikaw din ay nakakita ng isang hindi pangkaraniwang barya, ito ay senyales na nandiyan sila upang gabayan at samahan ka. Pang-6, bahaghari o rainbow. Ang mga bahaghari ay matagal ng simbolismo ng pag-ibig, suporta at proteksyon simula pa noong biblical times. Ito ay pahiwatig na anuman ang ipinag-aalala mo, ito ay isang pagsisigurado na ito ay maaayos din. Ito ay simbolismo ng pag-asa na sa kabila ng mabibigat na problema at pagsubok, ito ay malulutas din at magkakaroon ng kaayusan. Isa itong angelic message na kumalma ka lamang. Ang lahat ay magiging maayos din. Magpatuloy ka lamang sa ginagawa mo at huwag ma-distract. Ito rin ay paraan ng pagsasabi nila na magtiwala sa iyong sarili, na ikaw ay higit na malakas kumpara sa inaakala mo. Pang-7, mga direktang mensahe. Ang mga pinakahalimbawa nito ay ang mga mensahe na nakita mo sa billboard sa kalye, sa isang social media posting, o di naman kaya ay biglang may nalaglag na libro at ito ay nabuksan sa isang pahina na parang para sa'yo talaga ang mensahe. Sermon sa simbahan o mula sa lyrics ng isang kanta. Ito ay parang sinasagot ka nila sa tanong o gumugulo sa isip mo. Maging bukas sa mga mata at atensyon mo sa mga bagay na ito, lalo na kung ito ay mas napapadalas. Ito ay mga mensahe nila hindi lang para ipaalam sa iyo na nandiyan sila, kundi ito ay pagsisigurado din nila sa iyo na tama o mali ang isang bagay, lalo na at pinagdedesisyonan mo na ito.
Tandang paniniwala ng maraming relihiyon sa mundo. Ang mga anghel ay parating nandiyan lang sa malapit at nais kang tulungan sa buhay. Pero ikaw ay may kalayaan sa pagpili kung tatanggapin mo ba o iwawaksi ang kanilang gabay. Hindi sila makikialam ng wala mong pahintulot, ngunit handa kang iligtas sa anumang disgrasya. Hingi ng kanilang gabay at tulong para sa pagtahak ng landas at paggawa ng isang desisyon. Kapag naman na nakakatanggap ka na ng senyales, pansinin mo ito, makinig at magpasalamat sa kanila. Habang ikaw ay aware na nandiyan lamang sila at nagpapasalamat ka sa kanila, ay mas lalo pa silang magiging nandiyan para sa iyo. At habang mas nakikipagkonekta ka sa kanila at ina-apply mo sa buhay mo ang kanilang mga gabay, ay mas magiging banayad, maligaya at maayos ka habang nandito sa mundong ibabaw. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.